Ayun 'no, nagkita na naman tayo mga kamatya. Salamat po sa Diyos at nakauwi po kami ng matiwasay dito, safe ni Macy's. Napakaganda po ng aming naging experience sa Hong Kong sa katatapos lang na FIDE World Team Rapid and Blitz. Talagang priceless, hindi matatawarang experience ang makaharap ang mga mamaw sa buong mundo sa larangan ng chess. World number 1 Magnus, Caruana, Wesley So at iba pa. Nakikita lang natin ang game sa online, nakikita lang natin sa libro, pero ngayon kaharap na natin. Kumbaga parang ganun ano mga kamatyas, kaya talagang once in a lifetime na masasabi. Ewan ko kung kailan pa masusundan mga kamatyas. Kasi pagkakataon na yun naipon sila doon, 2 hours away lang sa Pilipinas, Hong Kong, sugod na. At bilang approved media tayo doon mga kamatyas, nakapasok tayo sa venue. Kasi hindi basta-basta nakakapasok doon Kasi may ticket doon mga kamatyas. Bibili ka ng ticket para makapanood ka. Hindi kagaya ng kaming approved media, nakakapasok kami sa aisle. May limit nga lang kami sa oras. Hindi yung babad na nakatutok talaga sa laro. Sarap sana kung babad na babad no? Pero bago natin i-analyze po itong quarterfinals na naging laban nila WR Chess, nila Magnus at Wesley, match 1, quarterfinals ito, 2 games po, ay sagutan muna natin ng puzzle mga kamatyas na iniwan natin last time sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yun. Congratulations! Salamat po sa mga palaging nagpa-participate sa puzzle. Sacrifice, tapos may rook D1 check. Yun ang idea ng Queen Sacrifice para maiwan ng back rank, maatake hanggang sa mamatyas ang white. Napakagaganda po ng mga puzzles dito, mga kamatya, sa Internet Chess Club application. Kung wala ka pa, searchable sa Play Store at App Store, mag-download ka na. Ang gaganda ng mga puzzles dito, matitrain ka talaga para lumakas ang analysis mo. Okay. Ang pinangtapat ng Uzbekistan kay world number 1 Magnus ay ang kanilang pambatong si Abdusatorov. Nung una si Sindarov pa tinatapat kay Magnus Pero dito sa quarterfinals, iniba lineup. Binaba si Sindarov sa board 2, inangat si Abdusatorov sa board 1. Nakakabulol yung mga ang haba kasi ng pangalan. Okay, ang ginawa dito ni Abdu, nag-E4, C5 sinalubong ng Sicilian ni Magnus. Knight F3, G6, naku, paborito ng inyong lingkod, ang hyper-accelerated dragon, ang tinira. D4, takes, Knight X D4, Bishop G7, Knight C3, Knight C6, Bishop E3. So very common po yan, napaka-natural. Knight F6, Bishop C4, nag-Queen A5 kagad si Magnus. Ako po ang tinitira ko dito madalas mga kamatyas, castling muna Pag nag-Bishop B3, saka ako nagku-Queen A5. Pero kay Magnus, medyo may kakaibang mix, nag-Queen A5 kagad. Ang idea po niyan is, kakapturin kagad ang pawn sa E4. Ayun may threat kagad, di ba? Di makakagalaw ang knight na kapin. Nag-castling na si Abdu at nag-castling Bishop B3, nag-D6. Ayan. So, para i-develop naman ang light square bishop at nag-H3 para walang knight G4. Kasi kung hahayaan po ang black, tatalon talaga ang knight papunta sa G4 at makaka-istorbo yan sa magandang pwesto ng dark square bishop. Nag-Bishop D7 muna angat para yung tore ilalagay na sa C8. Nag-F4 naman si Abdu, aggressive variation ng ginamit. Knight takes D4, Bishop takes D4 at nag-Bishop C6 para atakihin ang pawn sa E4. Dinipensahan ni Abdu. Nag-Knight D7 para ipalit na ang dark square bishop. Theoretical pattern naman yan mga kamatyas. Theory yan bookline talaga yan na okay lang ma-exchange ang bishop sa kapwa dark square bishop. At kinapture, takes, nag-rook AE1, Queen C5 check, King H2 angat lang at nag-rook C8. So very natural naman po sa Sicilian yung kinokontrol talaga yung C-file. At nag-Queen F3, ayan naghahanap ng pwesto si Abdusatorov kung paano siya makakaatake Nag-B5 na si Magnus. Siya kagad ay may panggulo na sa queen side, mag-B4, nag-E5. Yan pala purpose ng Queen G3 ni Abdu, para extra support sa E5. Isusugod na pala yung pawn. Kinain, F5. Ayun lang mga kamatyas na over-aggressive dito si Abdusatorov. Ang gusto po ng computer, simple lang. Kung ano yung plano, yun lang, sunod lang. Kain lang mga kamatyas. Pero in F5 iniwanan ng isang pawn, lamang ng isang pawn si Magnus ngayon. At nag-A5 na. Nakita nyo po yung mga pang-iilang ni Magnus. Mag-A4 yan.
at nag A4 na, binarahan na mga kamatyas. Kinapture, knight takes D4, queen B4, tinabihan ang knight, threatening bishop takes, at nag-rook A1 para depensahan, nag-knight F6 naman. Okay, saan pupunta? Para gaganon. Paano kung kainin yung libreng pawn sa E4? Kinain nga ni Abdusattorov at dito po nabawi na yung isang pawn. Pero may queen E4 pala na gustong mangyari dito si Magnus. Na ang idea, queen to queen at may threatening matchas sa G2. Pero bad move po ang sabi ng computer. Bakit na naman Stockfish? Ano na naman ang gusto mong mangyari? Dapat Roxy D8 lang. Yung Torre lagay sa dito para ipang-atake sa G2. Ayun! Ilalagay po yung Torre sa second rank powerful pressure na magagawa. Rook dito, no? O nga, lakas nga, oh. Lakas ng dating, oh. Nakapalaseto. O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-queen E4, queen to queen, nag-queen G3. Inayawan ni Abdusattorov. Grabe pala tangkad ni Abdu, mga kamatyas. May picture ako, di ba? Pinost ko sa Facebook page kamatyas. Ang tangkad. Feeling ko, unano ako sa kanila. Lahat na lang ng lapitan ko magpapapicture ako sa mga super GMs. Laging, kung hindi ako gabalikat, ay grabe. O talagang pandak lang talaga ako. Ang tatangkad. Si Magnus ang tangkad din. Hanip talaga ang mga malalaking bulas pa. Yung, ibig sabihin, malalaki yung pagkakalaman, pagkaka-form. Oo, no, ibang klase yung pagkakaporma nila. Lalaki pa ng ulo. Pagka sinusukat ko yung ulo, laki ng ulo nito. Hindi kaya malaki rin ang utak nito, kaya magagaling. O, balik tayo. Queen G3 at nag-knight H5. Inatake ang queen. Queen F2. Queen E5 check. G3. Ayun. Nailang na dito si Abdusattorov. Bad move na naman ng tira. Time check tayo. Halos pareho lang. Halos pantay lang ang bilis. Pero dapat daw ang tira King G1. Diyan dapat ang tira. Ayun. O, pero nag-commit po ng G3. Gumuguhit ang kahinaan ngayon yan sa light squares Kinapture lang po ang pawn sa F5. Idea ni Magnus, hindi naman makain-kain yan kasi maiiwanan yung pawn sa G3, mamamatchas yung king. Pero, hindi pa rin accurate. Dapat daw ang tira is Rook C D8. Grabe, kahapon pa pinapatira yung Rook C D8 na yan mga kamatyas. Ay, oo, may threat kagad na Rook dito, paki-imagine. Paki-imagine po, Rook C D8, Rook D to sacrifice. Oo nga, no? Pagka kinain ng queen kasi may matchas May queen takes G3 ba? Ang ganda, ang galing Oo, pero kinain ni Magnus, Knight B6 ng gulo ng atake, nag-Rook C D8 na, ayan na, nako, ayan na, kitang-kita na. Nag-Knight C4. So, protected pa rin ang D2 square, may atake pa sa queen. Umatras lang si Magnus, binigyan naman ng bad move ang tira na yan. Bakit na naman? Stockfish bad move yan. Dapat ng tira, Queen B8, sagad mo na. Bakit? Bakit? Halimbawa, mag-Rook takes A5. Anong kasunod mo? A6, solid lang sa F5. Lamang pa rin ang black dyan. Yun. Okay, mga kamatyas. Balik tayo sa Knight C4. Nag-Queen C7. Umatras. Rook takes A5. Ayun. Kumbaga, na-excite naman si Abdusattorov. Boy, libre na to. Kainin ko na to. Pero ang tamang tira daw po is Queen E3. Blessing lang. Kakainin na yon. Torre, ay may check doon. Oh, hindi lang pala itong threat. May sundot ng check doon, no? Palili pa rin yung knight sa H5. Aba, oo nga. Gusto niyo na namang marinig yung baka, no? Queen E3 pala tira, no? O pero nag-Rook takes A5 dito si Abdu. Nag-Bishop E4. Sinuportahan na yung pawn F5. Pinatibay na ni Magnus. At nag-Rook C5. Atake sa Queen. Bad move siguro na tetret lamukan lang si Stockfish kasi yung miwas lang. Ano kasunod? Parang ang dating kay Stockfish siguro parang threat lamok yan. Dapat ang tira siguro, ano bang tamang tira? Queen E3. Ito pa rin talaga pinapatira kahapon pa Sabay Queen G5 check yung mga ganon. Tira nga natin. Pag nag Queen E3, paano kung H6 lang? Saka mag-Rook A7. Okay, etc. So, basta makita yung Queen E3, no? Hindi nga ginagawa ni Abdu, Ang ginawa, Rook C5, Queen D7, G4. Talaga, gigil na. Binomba na.
at nag-knight F6 lang. Hindi naman po pwedeng capturein yun kasi yung knight sa H5 hanging. At kinapture na po ang pawn sa F5. Nabad mo ba naman si Abdus Satorov? Pero nakikita ko naman ang katuwiran niya, ang basa ko dito, kaya niya kinapture para maka-rook G1, ma-atake niya ang Black King na expose sa G-file. Pero, balik tayo, ang tamang tira pala ay Queen E3 pa rin. Sawang-sawa na si Stockfish na itira yung Queen E3 na yan para may sundot doon. Pero balik tayo, kinain ng F5. Na-good mo ba naman ni Magnus? Aatake na, sasalubungin na sa G-file eh. May tago pala at may rook G8 pang paparating. Lalabas, magagamit pa ng Black o ni Magnus ang opportunity to use the G-file. Nag-Queen F4, ayun, malalang malala na. Malala na po itong Queen F4. Considered blunderacious na, kitang-kita naman sa evaluation bar. Napakalaki ng lamang dito ng Black na, grabe. Dapat daw po ang tira para kay papaano makapalag-palag Knight E5. Tapos magku-Queen D6 and C3, mga ganun-ganun lang pampatagal. Pero nag-Queen F4 at tinirahan lang po ng Rook G8. Ayun na nga po, Rook G2 is coming na. Nag-Knight E3 para may pang-cover sa G2. Nag-Queen D2 check. Hinarangan ng Tore, nag-Queen C1. May sundot pa rin ng matcha sa G1. Nag-Knight G4. Pinilit na ni Abdus Satorov na takpan yung G-file na yan. At yun nga lang. Hindi pala, tinakpan nga G-file, may sundot pa rin pala. Angat ang king at dito sinundutan ng huling bitaw, Knight H5, may double, huli ang queen. Resign si Abdus Satorov. Match 1 pa lang to mga kamatsas ha. May match 2 pa. Okay? Pero sa video na ito, match 1 pa lang ng quarterfinal. Susunod natin yung match 2 pag kami pagkakataon tayo ulit mga kamatsas. Okay! Pisak ang board 1 ng Uzbekistan kay Magnus. Nakauna ang WR Chess sa boarding, sa board 1. Sa laro naman ni Wesley, talon tayo mga kamatsas, pag-aralan natin. Diretso na pala tayo sa match 2 mga kamatsas. Kasi po, sa match 1 nila, nanalo si Magnus kay Abdu, nanalo si Caruana kay Sindarov, tabla yung board 3, si Wesley tabla sa first game eh. Ang mabigat kasi nito, yung board 4, 5, and 6, ubos lahat sa Uzbekistan. Kaya talo sila. Lumalabas 3.5, 2.5 sa 6 boards na tapatan. Yun na nangyari. Masakit. Masakit. Kung nanalo si Wesley, 3-3. Pero syempre, di natin masisi si Wesley. Team play to eh. Talagang dapat magtrabaho talaga kahit lower boards mo eh. Natalo, ubos 4, 5, 6, ubos. Wipe out yung teammates nila. Kaya, dito na tayo. Dumiretso na po tayo sa match 2. At dito sa laro ni Wesley, nagkapisakan ito. Kasi pag tabla, medyo boring ang resulta. Pero yung pisakan, mas magandang tignan. Ito po nangyari, white dito si Wes. Nag-E4. E5 si Madaminov. Knight F3. Knight C6. Bishop C4, Gyokopiano ang kinalabasan. Nag-C3, natural yan para magdi-D4. Pero pag nag-Knight F6 para atakihin yung pawn sa E4, pinili ni Wesley yung medyo matahimik lang, simpleng depensa lang sa E4. At nag-castling, D5. Ang gusto pala dito ni Madaminov, ang fresh Uzcap champion. Nitong nakaraan lang, super tournament yun ha. Champion po ito. Nandun sila Abdus Satorov, ang lakas ng lineup. D5 lang ang tira. Paluwag muna sa sentro. Kain. And then A4. Ayan, para ang gusto ni Wesley, pag tinirahan niya ng B4 mamaya, hindi maka-stay ang bishop sa B6 kasi may A5, makukulong. Obligado, pagka B4 dito, aatras lang sa E7 ang gustong mangyari ni Wesley. Huwag dyan ma-maintain. May pressure sa diagonal. Pero, grabe ang mga tira nitong Madaminov, ang baba ng rating kung tutusin, 2.5, 2.3 lang kumpara sa kanila. Pero sinasabayan niya mga 2,700. The next rising star ng Uzbekistan to. Abangan nyo mga kamatsas. Ilang panahon lang super GM na to. Grabe tong Madaminov na to. At pinapa B4 lang si Wesley pero nag-rook E1 lang si Wes. Inatake niya muna ang pawn sa E5 and then later on mag-B4. Pero this time, pagka Knight B6, medyo mawawala na sa isip ni Wesley na maka-B4 siya. May karga yung Knight B6. Yung pala purpose ng Bishop F5 ni Madaminov. Maka Knight B6, atakihin ng Bishop, hindi makaka-atras basta-basta. Kasi po, may Bishop, may Queen, babagsak yung pawn sa D3. Yun pala ang karga nun, At nag-Bishop B5.
Okay? Of course, hindi po pwedeng capturein to ha sa mga nagtatanong po ha. Pagka kinapture kasi yan, dito po kasi ka-capture sa bishop. Okay? At mapipilitan na ipang-capture dito knight. Kasi po kung pawn, ka-capture yung queen to queen, laglag yung knight sa e5. O pagka kinapture yan, may bishop takes d3 naman. Napakasimple na nabawi yung pawn. Kumain ka pa sa e5, mababawi rin lang pala yung pawn sa d3. Ang bilis-bilis pa. So, useless. Kaya ginawa ni Wesley, nag-bishop b5 siya para kainin niya talaga ng buong buo yung knight c6 at makuha niya ng buong buo ang pawn sa e5. Yun po ang purpose. At nag-knight d7. Ayan. Para extra support. At nag-knight bd2. Relax lang si Wesley. Hindi siya napupukaw na kainin yon. Lagi kasi may bawi sa d3 eh. Nag-a6, talagang sinubukan na si Wesley. Ano ba? Ano ba talaga yung forma ng bishop mo? Kakainin mo ba yung knight o atras ka? Kinain na ni Wesley. Sa isip niya. Napasubo na eh. Para tipid sa tempo. Para tipid daw sa tempo. Ayan, napakasaya po ng memories namin ni Wesley. Kwentuhan konti, picture. Pero hindi po ganun katagal, no? Kasi nga po, pressure sa laro eh. Hindi po natin iniistorbo si Wesley kasi unang-una may pressure sila, team din sila. Kaya wala eh. Medyo malungkot nangyari kaya pakwento ko sa inyo mamaya mga kamatyas. Knight takes e5. Ayan, pagka-capture dito, Rook e8, tumbok naman ang tira ni Madamino. Good move na naman. Napilitan si Wesley lagyan ng support ang knight sa e5. Kasi po kung mapupukaw na kainin pa ang libreng pawn sa c6, isang napakalaking blunderacious yan. May bishop takes f2 sacrifice. Kain, and then may queen h4 check. Aray ko, ang tawag dyan, ang sakit. Hindi makaking g1, kakainin lang ang tore ng buong buo. Ubush. Pag nag-king f1 naman, may bishop takes d3. Ubush, durog-durog. Sakit. Pag naman nag-g3, may queen takes h2, nag-king f3, may knight f6. Ayan, medyo tatagal pa, medyo silent, pero almost unstoppable na rin po ang paparating ng mga atake. May bishop g4, maku-queenless, etc. etc. Okay po? Kaya, hindi talaga pwedeng kainin yun at may karga yung rook e8 ni Madamino eh. Nag-knight df3, panghalili. Kinain, takes, nag-f6. Talaga nga naman todo-todong binibigay yung knight, oh. Pero kumounter po si Wesley. Pero silipin lang natin mga kamatyas, what if kainin pa rin? Kasi may f6 na, may harang na yung queen ah. Queen d7 lang. Tapos, saan pupunta yung knight? Oo nga, no? Saan pupunta? Tapos, anytime may kain naman sa pawn d3. Okay. Understood na mga kamatyas. Balik tayo sa d4 counter attack. Kinain na yung knight, kain. And nag-bishop d3. Grabe katapang din tong Madaminob na to, no? Siya na yung hinahamon ng queen to queen eh. Kung tutusin, kain lang eh. Tapos pagkakain, opposite colored bishop equal. Yan ang rekomendasyon ng computer. Pero ayaw niya ng queen to queen. Gusto niya talaga may queen na laban. Matapang. Bishop e3, develop. Queen d5, sinentralize na ang control ng queen. Nag b3, idea ni Wesley, magsi c4. Ni rook a d8 lang, c4. Unang tingin po kung ako magpapaliwanag, okay lang ang c4 ni Wesley. Pero syempre, with the use of computer engine na malakas, stockfish, ang tamang tira daw po ay rook a2 para ilalagay sa dito. Malakas yan kumpara sa c4. Mamaya na yan, ibitin mo muna. Ayun, ibitin daw muna sabi ng computer eh. Pero si Wesley, tinira niya kagad ang c4, queen f7, at nag-queen to g4. Obligadong iiwas na po yung queen kasi kung hindi iiwas may kain po doon, magkakaroon ng atake sa queen. Nag-bishop c2, inatake ang pawn, move lang. Obligadong iiwas, pawn pa rin yan, lamang chan pa rin yan, ika nga. Nag-bishop f5, inatake ang queen. Maintain lang queen h4 para maintain ang pagkakadepensa sa pawn c4. At nag-bishop d3, inatake na dinoble naman ni West ang kanyang depensa. Nag-h6 para control-control, walang bishop g5 mamaya, extra pasingaw sa king. Ganun din naman si Wesley, ginaya niya lang din. Para wala na, release na yung back rank niya, may extra pasingaw ang king. King h7, waiting, rook d1, nag-rook d7. Ayan, dito po sumablay si Madaminov. Kung sa bagay, seconds na lang sila. Almost bullet time control na sila eh. Pero may increment naman sila mga kamatyas. Nga lang, nakaka-pressure pa rin syempre. Rook d7. Pero dapat daw pong tira is queen f6. Hamunin na ng queen to queen.
Pero ayaw nga ni Madamino be, ayaw niya ng walang queen eh. Gusto niya bakbakan talaga na may queen. Rook D7 at dito mga kamatyas, tinirahan ni Wesley ng good move na tumbukan naman ng accurate na decision. Kinain ng pawn, C6, atake muna sa tore, Rook D6, nag-bishop C5. Yun nga lang mga kamatyas. Kumabyo si Wesley, bad move daw. Anong tira? Stack page, pasok? Dapat C takes P5 lang. Pag kinain, saka pa lang kain muna. Kanina kasi Bishop C5 pinapatira niya eh. Halimbawa kainin, saka magro-rock to rock, di may paspon ka, napaka-pogi niyan. Ayun, napakalakas ng paspon. Ayun pala mga kamatyas, ano? Pero may Bishop D7 pa rin. Hindi naman ganun kalakihan ang lamang ng puti dyan. Wala, opposite colored Bishop pa rin eh. Balik tayo mga kamatyas. Pero ginawa ni Wesley Bishop C5 talagang, tingnan nyo evaluation bar, talagang equal na. And then, nag-rook D8, sablay na naman, dapat daw po ang tira, kainin. Ayan, dagdag nyo po sa inyong mga pundasyon na understanding. Yung mga ganito pala, okay lang magpa-quality down. Quality down ng black dito, Bishop sa tore, pero yung pawn naligaw, kakainin lang yun mamaya, and then D5. And tingnan nyo po yung C4, yung Bishop, ang tibay mga kamatyas. Tibay, di ba? Yan ang mga diskarte, pero hindi na na-consider yun ni Madamino, umatras ng tore. Kinain ng B5, kain, and then kinapture, nag-queen G6. Teka muna. Okay. Naintindihan ko na. Tanong ko kasi ba't di kinain yun eh? May kain dun sa tore. Kitang-kita, no? Madali lang palang unawain. Mawa one rook down. Kaya, nag-queen G6 muna, depensa muna sa bishop, at nag-bishop E3, umatras muna, at nag-rook B8. Okay, so dahil depensado na nga po ang bishop, pinagtrabaho naman ng tore para kuhanin ang pawn sa B5. Pero bad move pa rin. Dapat daw pawn tira rook C8 lang. O kaya rook D5. Grabe namang tira. Mahirap makita yan. Balik tayo sa rook B8. Nag-B6 pa rin si Wes. Good decision. Kinain para makapush. Ika nga sa principle, pass pawn must be push. Rook C8 and then nag-queen G4. Hinamon na po ng queen to queen. Tinanggap na ni Madamino. Sa isip niya, okay, sige, kulit mo. Opposite colored bishop, okay, go. Nag-bishop E2, may double, at nag-rook D2, pinakain ng pawn sa G4, pero nakain naman ang pawn sa B6. Yun nga lang, medyo kailangan pang i-work out ni Madamino, no, yung kanyang endgame. Kasi po sa ganitong sitwasyon, ay masasabing delikado ang sitwasyon niya. Kahit pa opposite colored bishop yan. With the factor of the pawn on the 7th rank, ay, naku, very powerful yan. Nag-rook E6, inatake, atras, hinabol ng kulit. Rook C5, depensa muna, may atake pa. Rook E6, dinipensahan, ay talagang tuluyan ng tumaas ang kalamangan po ni Wesley dito. Nag-rook D8 nga lang si Wes. Napadali. Pero ang mas maganda daw po is F3, atras, G4, ilihis muna yung bishop, saka pa lang mag-rook D8. Tapos ang laban. Tapos kasi yung bishop, obligadong malilihis sa pagkakadepensa Mangyari, ito po kasi nangyari sa laban. Nag-rook D8, di umalis lang ang tore, connected yung bishop sa tore. 'Di ba? Nakasuporta. F3, bishop F5, nag-king F2. Dapat daw po G4 pa rin ang pinapatira H5 para wala ng G4 pinigilan tuloy ni Madamino. Nag-king E3, syempre king must be active. Gustong samantalahin ni Wesley na yung king niya mas mapalapit sa labanan kumpara sa black king na medyo malayo pa. Nag-H4 at kinain na po. Ayun, nainip na si Wes. Pero dapat daw po ang mas mabigat na tira dito. Oo nga, no? Oo nga. Oo nga. Ang lakas nga ng tirang rook D5. Ang idea, kain, and then rook D8. Yun ang tira. Tapos baka C8, klarong lamang ng isang pyesa. Lalamang. Balik tayo. Pero kinapture kagad ni Wes, capture, bishop C3. Pero di natin masisi si Wesley. Dying seconds na sila pareho Nag G5. Another bad move na naman. Dapat daw po is king G6. Okay, G5, kinain, king G6, king F2, nag-rook E6 at nag-bishop D4. Ayun na, bad move si Wes. Gusto po ng computer dito dadaan. Ayun, para atakihin yon. Tingnan natin ang kaibahan. Bishop D4, nag-rook D6.
na dapat ang panghatol naman sa bad move na yan is G4 kagad. Okay. Kasi pagka kinain ito, may rook E4. Yun ang kaibahan. Na dapat ang baba sa B2 para walang double na ganyan. Ayun. Na-miss naman ni Madaminov. Ang ginawa niya, nag-rook D6. Bishop E3 atake. Obligado i-push. Kinain lang po. And then napa-king F7. Of course, hindi pwedeng capturein mga kamatsas. Bukod sa may C8 queen, mas maganda rook G5. Kain yung bishop muna. Mas maganda yan. So, blunder pagka kinain yung pawn. Napatira ng king F7, G5, another pass pawn na problema na naman ng black, rook A6, rook C2 para walang mga check-check gulo-gulo, nag-king G6, bishop F4, king F5, bishop E3, nag-rook A5 para walang check sa C5, at nag-king G1, mukhang ililipat ni West sa kabila. Nag-king E4, ay grabe kasiga yung king ni Madamino, bo. Bishop F2, threat ang pawn. Kinain na po yung pawn G5 pero nakakain din ang pawn H4. Rook G8 at nag-rook dito. Ayan na nga po. Yung kanina pang dapat magawa ng puti. Yung rook D8. Nag-rook G4 kung counter si Madaminov pero nakipagsabayan lang po si Wesley at umiwas. O kasi po kung makikipagsabayan, kain. Baka nasa isip nyo, Coach, rook H7 kaso may rook E8 check then queen. Wala na masyadong nakalutang yung king. Hindi naman nakatago So ginawa, bishop B7, bishop F2, nag-king E5, and then C8 queen na. Kinain muna yung pawn sa G2, umilag. Pagkakain doon, ano pipiliin nyo sa dalawang kainin? Siyempre naman. Kain yung tore na pa-resign si Madamino. Pero sadly, sa overall team, talo po ang WR chess na naman. Grabe talaga ang kapalaran. Laglag po sila sa quarterfinals talo sila sa match 2 mga kamatsas. Nakabawi si Abdusatorov kay Magnus. Talo. Deserve ng Uzbekistan na sila po ay nakapasok sa semifinals. Okay po? So hanggang dito muna mga kamatsas. Yan po ang laman ng video na ito. Sana po natuto kayo. And then waiting tayo sa mga malakasan pang paparating at marami pa po tayong mga updates na nanggaling doon sa katatapos lang na world event na yan. Antabayanan nyo lang po mga kamatsas. Maraming salamat po. Pa-subscribe po ang channel na to. Maraming salamat po mga kamatsas. And magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.